Sak Maestro may real talk kay Looney. Aklas at lakas tama nagkakainitan sa SOCMED. Alamin natin ang mga yan, so tara. May page nga na nag-post about sa battle rap. At ito nga ang post niya. What battle rap opinion do you have that makes you feel like this? Base sa image, pinapakita na parang naiiba yung opinion mo sa lahat. Shinare nga ni Sak Maestro ang post na ito at nag-caption siya ng about sa battle ni G-Clown at Looney na dapat daw panalo sa G-Clown sa laban na yun. Dahil dyan, balikan natin ang nasabing laban 2016 sa buhay second round na mangyari ang G-Clown vs Looney na ginanap sa event ng Pakusgan na ito sa lugar ng Davao. Underdog na may tuturing si G-Clown dito, pero kitang pinaglaanan din talaga ni G-Clown si Looney sa laban na ito. Balikan natin ang ilan sa mga best lines ng mga rounds nila. Kasi ikaw yung klase ng payaso na puro lang ganito. Ako naman yung klase ng payasong kumakain ng puso at takdo at madalas mo ako matatagpuan sa loob ng bangungot ng anak mo. Kasi umpisa pa lang, alam na namin ang iyong pakay. Kinalabit muli si tatay kasi wala nang pambiling tinapay. Kami na naman kasi Looney na yan eh. Parang di na kayo nasanay. Pagbusog na ulit yung pitaka niyan, alsabalutan na ulit sa bahay. Ay, kumusta ka pa ng 10 piso o 8,000, ganun din bro. Ako ang pamahalaang nagpapatupad ng mga patakaran dito para nilabanan mo si Magneto sa loob ng tindahan ng kutsilyo. Hangang-hanga na kami sa'yo eh. Sobrang talino mo na masyado. Sinong di hahangat ang ina pati sa drug test pasado? Puro pakata pinag-iinteresan. Halatang-halata naman na walang laman at pinipilit bilisan. Kapag ako nag-rap na mabilis, pati kidlat nalilintikan. Pero malinis na iintindihan, nakikinig lahat yung flip-top nagiging sinihan. Kamusta? Napakabilis ng panahon. Dati pinapanood na kita kung paano pumatay, ngayon ikaw na yung ibinaon. Gusto masali ka para sa pera, ako sa mataas kong ambisyon. Ngayon yung sabihin ng rason kung sino karapat dapat magkampiyon. Time! Maganda ang palitan nila all 3 rounds, pero nakuha ni Looney ang panalo sa score na 6-1. Boto 6-1 para kay Looney. May pumabor na isang hurado kay G-Clown at ito nga isi 0R. Pakinggan natin ang naging basihan niya. Just siguro ako lang bumoto kay G-Clown. Pagdating siguro sa preparasyon, sa lakas ng presence, halos paras lang. Pero binase ko na lang sa creativity ni G-Clown, sa mga angles niya, tsaka marami siyang suntok na ginawa at para sa akin binigay ko yung round 1 tsaka round 3 kay G-Clown. So respeto kay Looney, idol ko yun, pero naging lang ako, fair judging lang based sa taste ko. Hindi ko alam yung ibang judges, pero that is based on my opinion. Tingin ko malaking kabawasan ng pag-ulit ng angle ni G-Clown sa round 3 sa laban na ito. Kahit nga ang hurado na si Balakid at Rudik, ito ang napansin. Bigay ko yung boto ko kay Looney. Bakit? Round 1, panalo si Looney sa pasimplihan lang ng pagka-layout ng mga bars niya. Simpleng-simple pero tumatatak. Round 2, panalo si G-Clown. Yung angles niya sa round 2, mas malakas. Round 3, panalo si Looney. Kasi consistent pa rin yung angles niya pa iba-iba, katulad nung sa round 1. Tapos, kaya niya na outperform si G-Clown kasi sa round 3, binalik pa rin ni G-Clown yung angles niya sa round 2, which is yung personals. Una, props kay G-Clown. Para sa akin, career high performance na yun ngayong gabi. Sobrang linis, malakas yung mga angulo. Pero binigay ko yung boto ko kay Looney dahil lumamang siya para sa akin sa creativity, ng angles, ng rhymes, tsaka yung lakas ng performance. Props kay G-Clown, marami siyang hard-hitting na punches sa mga angulo ng personal. Pero may disadvantage kasi si Looney sa ganun dahil alam natin yung mga anggulong yun. Tapos nagkaroon ng repetition si G-Clown sa third round. May mga anggulong nasabi niya na sa earlier rounds, tapos inulit niya na para sa akin mas nakabawas kaysa nakatulong. Pero props. Kahit nga nang i-review ni Jonas ang nasabing laban, ito rin nakita niyang butas kay G-Clown. Parang sinabi niya na yun nung round 1, yung angulo ni Looney iba-iba eh. Round 1, round 2, round 3, iba-iba yung mga angulo niya.
Yung kay G-Clown parang halos umikot siya dun sa mukhang pera si Looney, yung sumali siya kasi dahil sa pera. Sa round 2 ginamit niya, round 3 ulit ginamit niya. Pati yung parang may inulit siyang linya. Yung pinapanood lang kita noon ngayon. Sa laban na ito pala ay hurado din si Sak Maestro. Si Looney ang binoto niya. Kaya nagtataka ako, bakit siya napapost ng ganun? Kung isa pala siya sa nakasaksi ng laban na ito ng live. Binoto ko si Looney kasi same reason. Dahil sa angulo siguro kasi na rin. Pero ibang punch lang yung si G-Clown, sobrang lakas din talaga eh, parang hard hitting. Pero Looney, parang flawless as usual. Tsaka, pero G-Clown, you're the man, props. Sa kabilang balita naman, marami nga naantig sa wedding bow ni Aklas noong kasal niya. Ipin dati. Payat ako dati. Pera ko sa wallet, 50, nakaipit pa. Wala akong kung ano. Wala talaga kaming, wala akong kung ano. Pero mula nung lumipat ako sa Iloilo, nabago yung buhay ko. Nagkaroon ng direksyon, nagkaroon ng mga goals. Maraming pagsubok. Pero lahat yun nalagpasan namin. Ang mapapangako ko lang ay ang pagmamahal na palagi at magpakailanman hanggang sa huling kislap ng mga bituin sa kalawakan. Pero ang mga nakakaantig na salita nga na ito ay ginawang katatawanan ni Lakas Tama. Pero sa wallet, 50, nakapuel pa. Wala akong ano, kundi ba to? Pero mula nang nalipat ako sa Kabanatuan, nabago ang buhay ko. Nagkaroon ng direksyon, nagkaroon ng mga tools, maraming pagsubok. Pero lahat yun nalagpasan namin. Ang may papangako ko lang ay ang pagmamahal na palagi at magpakailanman hanggang sa huling kislap ng lighter. Natatawa ka. Agad nga nag-react si Aklas sa ginawang pagparody ni Lakas Tama sa wedding bow niya. At tila hindi nga nagustuhan ni Lakas Tama ang mga sinabi ni Aklas at sunod-sunod na itong nag-post ng kung ano-ano para bang inaasar niyang lalo si Aklas. Kuya, inumpisa mo yan ha. Ako talagang wala akong intention mambas sa'yo. Parody lang yun sa akin dahil mainit yung post mo. Total, kinontent nyo din naman ako ni MG noon, di ba? Nung napaloob ako, nang himasok kayo, o nagkapera din naman kayo sa mga post nyo. Ngayon, umaacting ako na ganito, minasama mo. Humingi naman ako ng dispensa sa'yo at buo sa kalooban ko. Ang kaso nga lang, dahil mo sinasabi, ang daming dagdag eh. Nakakakupal ka, kuya. Ano, umpisa na natin? Takinan to kasi parang gago eh, no? Mabanat pa ng huling kislap ng bituin. Tingin mo meron huling kislap ng bituin? Tanginan to, tanga. Tanga ka, kuya. So kayo ba mga kuys, ano masasabi nyo sa ginawa na ito ni Lakas Tama? At anong tingin nyo ang intensyon ni Sak Maestro sa post niya about sa laban ni Looney at G-Clown? Kung naman sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.